Beth Diane Fredrickson ay ipinanganak sa Phoenix, Arizona kina Wes at Willidin Fredrickson noong ika-7 ng Agosto taong 1955. Inakusahan niya na binastos siya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nagtapos siya sa Moon Valley High School sa Phoenix kung saan nakilala niya ang kanyang magiging asawa, si Steve Downs. Pagkatapos ng high school, nag-enroll siya sa Pacific Coast Baptist Bible College sa Orange, California, ngunit pagkaraan ng 1 taon ay pinatalsik dahil sa kahalayan at bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang. Noong ika-13 ng Nobyembre taong 1973, pinakasalan niya si Steve Downs. Naghiwalay sila noong 1980, mga 1 taon pagkatapos ng kapanganakan ni Stephen, Danny, Downs. Si Downs ay nagtatrabaho sa United States Postal Service na nakatalaga sa mga ruta ng koreo sa lungsod ng Cottage Grove, Oregon bago siya arestuhin at paglilitis noong 1983. Ayon sa mga ulat ng mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, at kalaunan ng nabubuhay na anak na babae na si Christy, si Diane Downs ay isang hindi karapat-dapat na magulang na inuuna ang lahat bago ang kanyang mga anak at naging malupit lalo na kay Cheryl, na nagsabi sa isang kapitbahay ng kanyang mga lolo't lola bago siya namatay na siya ay takot sa kanyang ina. Noong ika-19 ng Mayo taong 1983, binaril ni Downs ang kanyang 3 anak, si Stephen Daniel, ipinanganak 1979, Cheryl Lynn, ipinanganak 1976, at Christy Ann, ipinanganak 1974. Dinala ni Downs ang mga bata sa isang kotseng may dugo sa Mackenzie Willamette Hospital. May mga tumalsik na dugo sa buong loob ng sasakyan ngunit wala kay Diane. Pagdating sa ospital, patay na si Cheryl. Si Downs mismo ay binaril sa kaliwang bisig. Sinabi ni Downs na na-carjack siya sa isang rural na kalsada malapit sa Springfield, Oregon ng isang kakaibang lalaki na bumaril sa kanya at sa kanyang 3 anak. Naghinala ang mga investigador dahil napagpasyahan nilang ang kanyang ugali ay masyadong kalmado para sa isang taong nakaranas ng ganoong traumatikong pangyayari. Lalong tumaas ang kanilang mga hinala nang pumunta si Downs sa unang pagkakataon upang makita si Christy, na hindi makapagsalita matapos ma-stroke. Nanlilisik ang mga mata ni Christy sa tila takot at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Natuklasan din nila na kaagad pagdating sa ospital, tinawagan ni Downs si Robert Knickerbocker, isang lalaking may asawa at dating kasamahan sa Arizona kung saan nakipagrelasyon siya. Ang forensic na ebidensya ay hindi tumugma sa kwento ni Downs, walang dugo sa driver's side ng sasakyan, at wala ring pulbure sa panel ng driver. Si Knickerbocker ay nagulat din sa pulisya na si Downs ay nag-stalk sa kanya at tila handang patayin ang kanyang asawa kung ang ibig sabihin nito ay maaari niya itong makuha sa kanyang sarili. Sinabi ni Knickerbocker na nakahinga siya ng maluwag na umalis si Downs patungong Oregon at nagawa niyang makipagkasundo sa kanyang asawa. Hindi sinabi ni Downs sa pulis na nagmamay-ari siya ng 22 caliber handgun, ngunit parehong sina Steve Downs, kanyang dating asawa, at Knickerbocker, kanyang dating kasintahan, ay nagsabing nagmamay-ari siya nito. Kalaunan ay natuklasan ng mga investigador na binili niya ang handgun sa Arizona. At hindi nila mahanap ang aktwal na sandata, natagpuan nila ang hindi pa napuputok na mga casing sa kanyang bahay na may mga marka ng extractor mula sa parehong baril na bumaril sa mga bata. Karamihan sa mga nakapipinsala, nakita ng mga saksi ang kotse ni Downs na napakabagal na pinaandar patungo sa ospital sa tinatayang bilis na 5 hanggang 7 mph, na sumasalungat sa pahayag ni Downs na mabilis siyang nagmaneho papunta sa ospital pagkatapos ng pamamaril. Batay dito at karagdagang ebidensya, inaresto si Downs 9 na buwan pagkatapos ng kaganapan, noong ika-28 ng Pebrero taong 1984, at kinasuhan ng pagpatay at 2 bilang ng bawat isa sa pagtatangkang pagpatay at pag-atakeng kriminal. Nagtalo ang mga tagayusig na binaril ni Downs ang kanyang mga anak upang mapalaya sila upang maipagpatuloy niya ang kanyang pakikipagrelasyon kay Knickerbocker, na ipinaalam na ayaw niya ng mga bata sa kanyang buhay. Karamihan sa kaso laban kay Downs ay nakasalalay sa patuto ng nakaligtas na anak na babae na si Christy, na, nang mabawi niya ang kanyang kakayahang magsalita, ay inilarawan kung paano binaril ng kanyang ina ang lahat ng 3 bata habang nakaparada sa gilid ng kalsada at pagkatapos ay binaril ang sarili sa braso. Si Christy ay 8 taong gulang noong panahon ng pagpatay at 9 na taong gulang noong panahon ng paglilitis.
Si Downs ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso noong 17 ng Hunyo taong 1984 at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong kasama ang 50 taon. Na-diagnose ng mga psychiatrist si Downs na may narcissistic, histrionic at antisocial personality disorder. Karamihan sa kanyang sentensya ay magkakasunod na pagsilbihan. Nilinaw ng hukom na hindi niya nais na mabawi ni Downs ang kanyang kalayaan. Ang mga nakaligtas na bata sa kalaunan ay nanirahan kasama ang isa sa mga tagayusig ng kaso, si Fred Hugi. Siya at ang kanyang asawang si Joan ay inampun sila noong 1984. Bago ang kanyang pag-aresto at paglilitis, si Downs ay nabuntis ng ika-4 na anak at nanganak 1 buwan pagkatapos ng kanyang paglilitis noong 1984 sa isang batang babae na pinangalanan niyang Amy. 10 araw bago ang kanyang sentensya, ang sanggol ay kinuha ng estado ng Oregon at inampun kaagad pagkatapos. Pinalitan siya ng pangalan na Rebecca. Nakatakas si Downs mula sa Oregon Women's Correctional Center ng Oregon Department of Corrections noong 11 ng Hulyo taong 1987 at nahuli muli sa Salem, Oregon noong 21 ng Hulyo. Nakatanggap siya ng 5 taong sentensya para sa pagtakas. Matapos ang kanyang pagtakas, siya ay inilagay sa New Jersey Department of Corrections Clinton Correctional Institution. Noong 1994, pagkatapos maglingkod ng 10 taon, inilipat si Downs sa California Department of Corrections and Rehabilitation. Habang nasa bilangguan, nakakuha si Downs ng isang Associate's College degree sa pangkalahatang pag-aaral. Noong 2010, siya ay matatagpuan sa Valley State Prison for Women. Isinulat ng may akda na si Anne Rule ang aklat na Small Sacrifices noong 1987, na nagdedetalye sa buhay ng Downs. Isang pelikulang ginawa para sa TV na tinatawag na Small Sacrifices, na pinagbibidahan ni Farrah Fawcett bilang Downs, ay inilabas noong 1989. Ang huling anak ni Diane Downs, na ipinanganak sa ilang sandali matapos ang kanyang paglilitis, ay lumabas sa The Oprah Winfrey Show noong ika-22 ng Oktubre taong 2010 at 2020 ika-1 ng Hulyo taong 2011. Dahil sa sentensya ni Downs, siya ay karapat-dapat para sa pagsasaalang-alang ng parol pagkatapos magsilbi ng 25 taon. Sa ilalim ng batas ng Oregon, bilang isang mapanganib na nagkasala siya ay magiging karapat-dapat para sa pagdinig ng pagsasaalang-alang ng parol bawat 2 taon hanggang sa siya ay mapalaya o mamatay sa bilangguan. Sa kanyang unang aplikasyon para sa parol noong 2008, muling pinatunayan ni Downs ang kanyang pagiging inosente. Sa paglipas ng mga taon, sabi niya, "Sinabi ko na sa iyo at sa buong mundo na binaril ako ng isang lalaki at ang aking mga anak. Hindi ko kailanman binago ang aking kwento." Ang unang pagdinig ng parol ni Downs ay noong ika-9 ng Disyembre taong 2008. Ang abogado ng distrito ng Lane County na si Douglas Harkle Road ay sumulat sa lupon ng parol, patuloy na hindi ipinakita ni Downs ang anumang tapat na pananaw sa kanyang kriminal na pag-uugali, kahit na matapos ang kanyang paghatol, patuloy siyang gumagawa ng bagong mga bersyon ng mga kaganapan kung saan nangyari ang mga krimen. Salit-salit niyang tinutukoy ang mga sumasalakay sa kanya bilang isang malusog na estranghero, 2 lalaking nakasuot ng ski mask o mga nagbebenta ng droga at mga tiwaling opisyal ng pagpapatupad ng batas. Lumahok si Downs sa pagdinig mula sa Valley State Prison for Women sa Chowchilla, California. Hindi siya pinahintulutan ng pahayag, ngunit sinagot ang mga tanong mula sa lupon ng parol. Pagkatapos ng 3 oras ng mga panayam at 30 minuto ng deliberasyon, si Diane Downs ay tinanggihan ng parol. Kwalipikado si Downs na muling mag-apply para sa parol noong 2010. Hinarap ni Downs ang kanyang pangalawang pagdinig sa parol noong ika-13 ng Disyembre taong 2010. Siya ay tinanggihan ng parol, at sa ilalim ng isang bagong batas ay hindi na magiging karapat-dapat para sa parol para sa isa pang 10 taon. Kakailanganin niyang maghintay para mag-apply para sa parol hanggang 2020, kung kailan siya ay 65 taong gulang.